Kapiter, hindi nakapagpigil ang Moro National Liberation Front. Ang MNLF, ang kanilang political officer sa katauhan po ni Ginoong Asis Monk Olamit ay nagpahayag din ng kanilang pagtingin dito sa malaganap na paglapastangan sa mga katutubong komunidad ng Blaan at ng mga Bagubo, Plata na mga tribo. At marami sa kanila ay nagkaroon ng PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, at ngayon ay na-traumatize ang mga komunidad ng katutubo. At nag-react din si Ginoong Asis Monk Olamit bilang MNLF political officer sa ganitong paglapastangan ng mga state instruments through the PNP. As far as the Islamic doctrines is concerned regarding warfare, itong jihad fisabilillah, attacking civilians is haram. Di katanggap-tanggap o isang matinding paglabag para sa doktrina ng Muslim ang ginawa ng kapulisan sa mga miyembro ng The Kingdom of Jesus Christ. Hunyo 10, labis na puwersa ng kapulisan ang lumusob at sapilitang pumasok sa mga religious compound ng KOJC sa Davao City na nagresulta ng matinding takot at trauma sa mga manggagawa ng simbahan. Bukod kasi sa matinding puwersa, ay armado rin ang mga ito ng matataas na kalibre ng baril na tila sasabak sa isang gera. At ang aksyon na ito ng kapulisan ay mariing kinundina ng state chairman ng MNLF Davao na si Asis Monk Olamit. Aniya, kinastigo ng husto ng pamahalaan si Pastor Apollo C. Quiboloy at ang mga missionary ng KOJC dahil sa paninindigan sa katotohanan laban sa maling gawain ng gobyerno. Sinaluduhan naman ni Monk ang KOJC sa kanilang di matawarang dedikasyon sa kabila na nakaambang panganib na muling lusubin ng mga kapulisan ang mga religious compound ng simbahan. Sa lahat ng mga member dyan sa KOJC, saludo ako sa inyo lahat for your sacrifices. Sa ginawa ninyo day and night to protect the kingdom at saka kay Pastor, dahil minahal ni Pastor ang lahat ng tao niya sa KOJC at binalik niyo sa kanya ang pagmamahal, talagang nakakatats. Napaluha tayo sa sakripisyo ng mga lahat ng mga member dyan ng KOJC. Tawagin natin itong mga devote. Sana ganyan ang taong bayan ng Pilipinas. Magsakripisyo sila. Despite of heavy rain, nandyan sila. Yes. That's a sign of sincerity. Talagang totoo sila. Halos walang tulog at pahinga sa pagbabantay ang mga missionary ng KOJC dahil sa mga impormasyon at pagdami ng mga checkpoints ng mga sundalo at pulis malapit sa mga religious compound ng KOJC na nagsisilbing badya muli sa pagsalakay ng mga ito. Di rin mapigilan mapaluhan ni Monk sa patuloy na ginagawa ng administrasyon ni Marcos Jr. sa kanyang butihing kaibigan na si Pastor Apollo C. Quiboloy. Para sa aking kaibigan na si Pastor Apollo Quiboloy, you are still presumed innocent. Yung maggawa ng mga stories o fitna issues against you, which is not proven, you are still presumed innocent. At hindi naman ako naniwala talaga dyan. As a Muslim, we salute you and we are always at your side. Just be strong. Ang lahat na ito ay huhupa din. May hangganan din ang lahat ng ito. Huwag kang mag-alala. Nandito pa rin kami, lahat ng kapatid mo. We are still on your side. Panawagan naman ni Monk sa mga nasa likod ng di malilimutang karahasan ng kapulisan na tinagurian ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na the Day of Infamy. Matouch ang the entire organization ng PNP. Yeah. Na siguro do not be enticed by money, whatever, ano diyan. Tama. Kasi pamilyo, kapatid din niyo yan, pamilya din ninyo ang mga tao yan, they're both humans. Kamagwak, hindi natin alam, kamag-anak din niyo yan ang nandyan sa loob dyan. Exactly. Maawa tayo. Hindi lang niya, just be human.
Yun na lang. Magpakatao na lang tayo. Okay. Ginoong Peter Mutok, Taramon, even the Moro National Liberation Front hindi pinalagpas ang ganitong lantarang paglapastangan at mga paglabag ng mandato ng PNP to become the protector of the people, and they are to promote professional law enforcement rather than assault civilians and induce violence against them. Yung reaction dito sa pahayag ng MNLF through kay Ginoong Ases Monk Ulamit. And that was Commander Monk Ulamit, ha? Freedom fighter yan ng MNLF. Muslim yan, ano? Isang Muslim. Napanood natin, ano? Na yung nagpapahayag ng kanyang paghanga, pagmamahal sa isang Christian religious leader na katulad ni Pastor Kibuloy. Ang ibig sabihin, kung ano man, ito'y maliwanag na pagpapaabot ng mensahe ng MNLF na sila ay nakikiisa, nalulungkot sila sa nangyari kay Pastor Kibuloy at nakahanda silang sumuporta sa anumang kahihinatnan para magkaroon ng katarungan itong kalagayan ni Pastor Kibuloy at ng ginawa ng PNP dito sa Kingdom of Jesus Christ, sa mga institusyon. Ulitin ko, no? I would like to pursue the issue ng pag-apila sa Presidente. Sige, go. Mr. President, hindi ko po alam, ano? Hindi ko alam kung ano po ang basa ninyo sa nagaganap, kung ano ang sinasabi sa inyo ng mga nakapaligid sa inyo. Subalit, bilang makarnasan na po sa mga ilang pangyayari, ilang kaganapan ng paglabas ng tao sa kalye dahil sa kanilang kawalan ng tiwala sa pamahalaan, ay parang nararamdaman na naman. Ako, nararamdaman ko po yan at nasasakihan ko yan. Subalit, kakaiba sa pagtingin ng ibang mga nakakausap ko na sila, ang tingin nila ay wala na kayong ibang pupuntahan kundi bumagsak. Oh. Ako, mahal na Pangulo, kung mag-iisip kayo at gagawa kayo ng mga kaukulang hakbang para sa kapakinabangan ng taong bayan, at nabanggit ko nga sa inyo kanina, pag-aralan po ninyo, makipag-usap kayo sa mga taong pinagkakatiwalaan ninyo. Siguro kausapin niya rin ng MNLF. Yan, si Monk Ulamit, kausapin po ninyo. Sumangguni kayo. Oh, maganda yung pahayag na yun. Makipag-usap kayo, hindi lamang dyan sa mga taong nasa paligid ninyo, sapagkat karamihan dyan ay nagsisinungaling at hindi sinasabi sa inyo ang mga dapat mangyari. But as President of the country, Yes. he should understand and know things like this. Eric. At ito po ay isang panawagan ng katulad ko. Hindi ako nananawagan ngayon na bumagsak kayo. Ako'y nananawagan sa inyo na kumilos kayo. Tama. Gumalaw po kayo at sabi ko po sa inyo, ang dami niyo ng kaaway. At itong Kingdom of Jesus Christ ay mas mabuting kakampi kaysa kaaway. Tama. Magaling. Si Pastor Kibuloy, nakatulong po ninyo yan. Aminin ninyo't hindi, yan ay nakatulong sa pagiging presidente nyo. Ayun.